Good morning mga pangga! Maaga kaming gumising ng bebe ko para pumuntang airport. Nabook namin ang trip na to 4 months ago under Philippine Airline round-trip plane ticket from Davao to Panglao. Ang nagastos namin dito is around 3,200 per person. O diba? Ang mura. Kasi pag nag-book ako ng a month or a week before our trip, may kamahalan na kasi ito. Ako naman kasi mahilig akong sumilip-silip sa mga online booking site kasi sa aming dalawa naman talaga, ako yung mas mahilig gumala. Buti na lang itong bebe ko, iskalad ka rin din. Kaya ayan, yes lang din siya kung ano yung gusto ko. O, tingnan nyo, tuwang-tuwa pa siya oh. Ayan na, boarding time namin is 11:10 in the morning. Lalapag kami ng Panglao Tagbilaran Airport around 12:20 in the afternoon. Isang oras na biyahe mula Davao. Actually, it's my second time na pumuntang Bohol. Gusto ko lang talagang balik-balikan ang isla na to kasi sobrang ganda talaga. Pagkalapag namin, medyo maulan ang panahon. Sana hindi magtuloy-tuloy ang ulan na to para ma-enjoy namin yung isla. From Tagbilaran Airport, sumakay kami ng tricycle papuntang hotel namin. Nasa 200 pesos yung pamasahe. Sa totoo lang, sinusubukan naming maging budget travel ang trip na to. Kaso may kamahalan talaga ang Panglao. Pangdolyar ang presyo nila. At nakarating na nga din kami sa aming hotel. Na-book namin ito sa Agoda sa halagang 726 per night. Maganda, malinis, sulit na din. Plus, nasa sentro pa ito ng Panglao, malapit sa Galaan at 260 meters lang ito from Alona Beach. At dahil bukas pa naman magsisimula yung itinerary namin, pinili naming maglakad-lakad muna sa Alona Beach. Maligo, kumain, tatapusin namin yung araw na mapayapa, masaya, walang iniisip na trabaho. Ang sarap, sana laging ganito, kung pwede lang. Tamang-tama sa kakalangoy namin nakaramdam kami ng gutom. Buti na lang may nadaanan kaming kainan na sakto lang ang presyo. Umorder kami ng liempo sa halagang 240 at 20 pesos na cup of rice. Na-enjoy naman naming pagsaluhan. At akala ko nga doon na magtatapos ang dinner namin at humirit pa talaga ng isa. Umabot yung bill namin ng 850 pesos. Okay na rin. Masarap din naman ang pagkain. At na-enjoy na rin namin ang buong gabi namin sa Alona. Good morning mga pangga. This is our second day in Panglao. Maaga kaming gumising kasi 6 AM ang sundo namin para sa aming island hopping tour. Ito yung pinaka-favorite kong part every travel namin ng bebe ko. This island hopping tour costs 1,100 per person po. All-in package na po ito. May dolphin watching na, snorkeling in Balikasag Island, and pupunta na din tayong Virgin Island. Tara, i-enjoy natin! This is my second time to see dolphins at hanggang ngayon, manghang-mangha pa rin talaga ako. Ang dami nila, sabay-sabay pa talaga silang lumulundag sa tubig. Parang ang sarap tuloy tumalon para sumabay sa kanila sa paglangoy. Pero sabi nga nila at saka napapanood ko rin sa YouTube, masyadong playful daw itong mga dolphin. Pag natuwa sila sa'yo, dadalhin ka nila sa ilalim. Wag na lang. Our next stop is Balikasag Island para sa snorkeling and pa-weekend watching. Kung wala kang dalang mga swimming gear ay ayos lang kasi may pwede namang rentahan dito na magagamit mo sa paglangoy. Snorkeling shoes, nasa 150, snorkeling mask, nasa 150, swimming fins, nasa 200.
Pagkatapos naming mag-snorkeling, umorder kami ng pagkain dito sa Balikasag Island. Sobrang nakakagutom din naman kasi ang paglangoy. Inihaw na isda sa halagang 500 pesos plus 30 pesos per cup na rice. Sulit na rin, sarap ng kain namin. Next stop, Virgin Island. Kahit sunog na kami, hala, sige pa rin. Feel na feel ang moment kasi pag bumalik kami ng Davao, puro trabaho na naman ang aatupagin namin. Okay na ito, at least once in a while makakapagpahinga at makakapag-time out tayo sa realidad ng buhay at ma-enjoy ang ganda ng mundo. Pagkabalik namin galing island tour, rumenta ang baby ko ng motor sa halagang 600, 36 hours na naming magagamit ito para makapag-ikot sa mga tourist spot ng Panglao, Bohol. Medyo takot pa nga ako kasi may trauma ako sa motor nung high school days ko. Pero sabi nga, tiwala lang. Medyo konting ingat na lang din mga pangga. Next stop, from our island hopping, Hinagdanan Cave. 13 minutes ang layo nito from Panglao Island, mga pangga. Ang entrance fee ay 125 pesos per head. Base sa mga lokal sa Bohol, aksidente lang daw ang pagkakadiskubre ng kuweba na to, mga pangga. Habang naglilinis daw ang isang magsasaka sa kanyang kalupain, may nakita umano itong dalawang malalaking butas at agad niya itong tinapunan ng bato at nabigla nang marinig ang talsik ng tubig. Gumawa siya ng hagdan papasok sa butas at namangha sa kanyang nakita, ang nakatagong ganda ng kuweba. At dahil dyan, binansagan siyang Hinagdanan Cave. Sobrang ganda at ang linis ng tubig, mga pangga. Kung nagpaplano kayong pumunta ng Bohol, isali nyo talaga itong Hinagdanan Cave sa itinerary nyo. Ayan, at inabot na naman kami ng gutom. Buti na lang at may pagkainan pagkalabas ng Hinagdanan Cave. At natuwa naman kami kasi ang mura lang ng menu nila. Umorder kami ng pagkain na nagkakahalaga lahat sa 265 pesos. O diba, ang mura? Good morning mga pangga! This is our third day in Panglao, Bohol. And this day is our countryside tour since naka-DIY travel kami. Kaya kagabi pa lang, inayos ko na talaga ang itinerary kung saan kami pupunta. Nakasunod-sunod na yan. Maganda ang panahon, mukhang sumasang-ayon si Haring Araw sa aming gala mood today. Naggas na rin kami ng 300 pesos para tuloy-tuloy na ang buong araw na lakad namin. First stop namin, Sarah's Cafe. Nakita ko lang to kagabi sa Google, hindi naman mahirap hanapin kasi high-tech na tayo ngayon. Mahilig kasi akong mag-hot choco or coffee sa umaga, kaya sinali ko na to sa dadaanan namin. Since maganda ang ambience ng place, overlooking, kita ang Bohol, at Instagrammable. Marami silang menu, pero ito ang in-order namin. 2 hot choco at pancake na nagkakahalaga sa 510 pesos. Okay na rin, maganda naman ang view. Ang next stop naman namin is for our lunch dito sa Rio Verde Floating Restaurant. This buffet will cost you 850 per head. May enjoy mo na ang iba't ibang klaseng putahe at ang view habang kumakain. Isa talaga ito sa binabalik-balikan ko sa Bohol. Ramdam mo talaga ang pagiging bakasyonista mo. Good food, good music, and good ambience. Habang ikaw ay nag-e-enjoy sa pagkain at sa tanawin, may madadaanan kayong local tribe na nagdadagdag ng kasiyahan sa mga turista. Our next stop is Bilar Man-Made Forest.
Napakasikat ng forest na to, parang kulang ang travel mo sa Bohol kung hindi ka hihinto dito para magpa-picture. Kung makikita nyo nga, ang daming turista. Extra ingat na lang din mga pangga kung magpipicture kayo dito kasi maraming dumadaan na mga sasakyan. Pero sobrang ganda talaga ng forest sa personal. Ayan, at nagka-entry din kami. Ang ganda. Our next stop is Chocolate Hills. Ang entrance dito ay 100 pesos per head para makaakyat ka sa view deck at makita mo ang buong view ng Chocolate Hills. Pero before mangyari yan, kailangan mong dumaan sa 220 steps ng hagdan na to. Diba? Imagine, nakakahingal mga pangga. Pero okay lang. Worth it naman yung view. Akala ko nung bata pa ako, yung Chocolate Hills, doon nanggagaling ang chocolate. Kaya nung bata pa talaga ako, dinidream ko na talaga na pumunta ng Chocolate Hills kasi gusto kong kainin yung buong bundok. Oh my God. Our next stop is Pangas Falls. Malapit lang to sa Bilar Man-Made Forest mga pangga, pero minabuti naming unahin si Chocolate Hills bago ito. Para okay lang kahit basa kaming umuwi kasi plano talaga naming maligo dito. Ang entrance, 30 pesos per head. Walang restaurant dito mga pangga kaya kung plano nyong magtagal dito at maligo, mas mabuting magdala kayo ng baon para iwas gutom na rin. On our 4th day, wala na kaming activity kasi flight na namin pabalik ng Davao around 12:50 in the afternoon. Nag-breakfast lang kami sa tabi ng Alona Beach at bumili ng pasalubong. A little reminder lang din pala mga pangga, if you are planning to buy calamay in Bohol, pag nag-travel kayo dito, mas mabuti na mag-add na kayo ng baggage allowance pag book nyo pa lang ng ticket. Kasi hindi allowed na i-hand carry ang calamay sa airport tulad sa amin. Nakapagbayad kami ng 350 pesos per kilo ng calamay sa airport. Ang mahal pa siya sa presyo ng calamay. Sayang din naman kasi kung iwanan namin. Yun lang po, and thank you so much for watching.